Ayun. So, ang kasukat pala ng pang Rusi DL150 na ball race bearing or stick bearing ay motor na pang sa bidyong ito ay aalamin natin mga bro kung ano ba yung kasukat sa ibang motor nitong pang Rusi DL150 na ano niya, ball race bearing or yung ball cap kung tawagin ng iba. Ayan, so titignan natin kung ano ba yung kaparehas niya, kung pang TMX lang din ba, pero malabo eh. Para sa akin parang malabo siya sa TMX. Ayan, or pang Wave 100 or ano pa ba. So, makikita natin kung ano yung kasukat nito. At sa dulo ng video, papakita ko sa inyo kung ano yung isasalpak nating ano dito, ball race. Pero, papakita ko sa inyo na yung ilalagay natin dito, imbes na ball race, susubukan naman natin yung sinasabi nilang knuckle bearing or stick bearing. Okay? So, sa umpisa, syempre, kailangan nyo munang tanggalin yung pinaka lock dyan sa may bandang taas, yung hindi ko alam kung 30mm ata yun, 30mm siya nasukat. So pagkatanggal nun, iangat nyo lang yung mismong ano nyo, butterfly, pagkatanggal dun sa may mga shock absorber. So yun, so natanggal na natin. Ito naman yung sa pang ano nya, pang lower. Ayan, tatanggalin din natin to. Ito naman, tatanggalin din natin yan. Yan yung pang ano nya, upper, no? So, dito natin siya tatanggalin. Dahil hindi ko mahanap yung ehe, hindi ko pa pinapahanap ko pa, gumamit lang muna ako ng panungkit. Yung pang sungkit ng ano, gulong. So, ang kagandahan kasi dito sa ball race, o yung debola na sinasabi, na ball cap natin, is kahit pa paano medyo kahit pa paano mas masasabi kong mas madali pa siyang tanggalin. Ayun, no, tanggal na yung pinaka kumakapit doon sa ano, batalya. Okay, ito 'yon, yung pinaka cap niya. Okay. Ito mas madali siyang tanggalin, no. Tapos dito naman sa taas tanggalin din. Ito nahanap na namin yung ano, yung tawag dito, yung pang socket wrench na muna. Okay. Dahil di pa namin mahanap. Pansamantala lang naman. So, dito, tanggalin natin tong upper na cap niya. So, balik tayo. Ang kagandahan kasi dito sa ball race o debola is mas madali siyang tanggalin compared dun sa kapag ang nilagay nyo is knuckle bearing. Oo, maganda ang knuckle bearing or stick bearing kasi ano siya matibay kung tutuusin. Mas matibay yun. Yun nga lang, kapag ka naman nasira na siya sa katagalan, pag kinalawang na, kasi ang buhay lang naman ng mga piyesang to is grasa no? Yun lang naman yung buhay nito Kahit na original pa yung ilagay mo dyan, pag hindi ka naman naglagay ng grasa or kukonti yung grasang na ilagay mo dyan, yan kung makikita nyo kasi yun, kinakalawang yan yung kalaban yan. Lalo pag naulan or nag-car wash kayo, so, hindi maiwasan na mapasukan sila. Ayun. So, kung bagong kabit nyo lang naman, is madali naman siyang hindi mapasukan kasi may mga grasa pa yan. So, yun. So, ang advantage lang ng ball race ay mas madali siyang tanggalin compared dun nga sa knuckle bearing or stick bearing. So, ayan. Ito, nahanap na namin yung ehe na pangtanggal dito sa yung may nakadikit sa T-post mismo. Ngayon, isa ito sa mga masasabi kong medyo mas mahirap din ng konti na tanggalin. Pero makukuha naman yan sa tiyaga. Kasi meron siyang nakalitaw na pwedeng pagpukpukan ng ng ehe, 'di ba? So may posibilidad na pwede natin siyang maiangat. So kailangan mo lang talaga siyang tiyagain na pukpukin, no, para umangat siya. Wala.
Merong isang washer sa baba. Matapos nating matanggal yung lower bearing, gusto kong pakita sa inyo kung ano ba yung kondisyon nito, kung bakit na rin tayo nagpalit, dahil hindi ko na ipakita sa unang video kung bakit natin siya papalitan. So maalog na kasi ito mga bro. Yun yung tipong pag nagpreno ka, mararamdaman mo yung tukutok ganun. Para siyang talagang lumalagotok. Alam mo yun, parang pagpreno mo tapos may delay, tapos nauuntog-untog. Talagang umaalog siya Yun yung pakiramdam So ayun, dito naman, so kita nyo yung kinabit natin, iba dun sa dati. Kung mapapansin nyo yung nasa gilid, tsaka yung nakalagay. So sa paglalagay naman yan mga bro, yun, hindi ko nga naipakita sa inyo yung paglalagay kasi madali lang naman. Gagawin nyo lang, kailangan nyo lang sinsilin yung nasa pinakagitna, wag yung sa gilid wag yung sa mga stick bearing. Ayun, dun lang sa gitna. Papasok naman yan. Yun, so ganyan lang yung itsura nung paglalagay natin. Tapos dito, wag nyo na lang tipidin ng grasa hanggat maaari. Punuin nyo na lang ng grasa yan kasi alam natin na yan yung magiging buhay nung stick bearing natin. Para naman mas lalo siyang tumagal, di ba? Ayun, so ito yung sa may bandang T-post na parte. So, yun. So, susubukan natin yung stick bearing na to at or knuckle bearing kung tawagin. At totoo nga kasi napansin ko dito sa knuckle bearing na to na wala siyang masyadong pwedeng pukpukin para matanggal siya. So hindi siya madaling tanggalin. So dito naman lalagay na natin yung pinaka cup or batcha kung tawagin. So yun, lalagay na natin. Ayan. So, gagamitin natin yung luma, no? So, ito yung, yun, magkasukat talaga sila. Pero, medyo magkaiba ng itsura. So, dito, fast forward ko kasi pahirapan din talaga yung paglalagay dito. Hindi siya basta-basta. Kaya, ayun, papakita ko sa inyo yung paano tayo nahirapan at paano, dahil yun nga, first time ko din maglagay na ito. Pero, nakuha din sa tiyaga at nailagay din natin. Ayun. So, pasok naman siya. Ayun. So, dito syempre talagang maglalagay ka din ng grasa muna bago mo siya ilagay hanggat maaari. Para naman, may siya, diba, lubricant. Pero, hindi pa natatapos dyan yan kasi lalagyan pa natin yan sa pinaka ilalim. Diba, naglagay tayo dun sa pinaka stick bearing. Maglalagay din tayo dun. So, ito yung pinaka madali Yun yung hindi ka talaga masyadong mahirapan dito. Kung mahirapan ka man siguro sa konting pagbalanse lang nung paglalagay. Pero overall, ito yung medyo mas madali, yung upper top natin o yung pang itaas na batcha. Ayan. So ganun lang siya kadaling ilagay. Ayan. Kuha lang kayo ng flat na bakal. O ilalagay mo na siya agad. Ganun lang siya kadaling ilagay. Pupuk-pupukin mo lang para mas magiging balanse. Ayan. Ganyan lang Ayan. Ito pinapantay ko lang dito. Ayun, pinapantay ko lang siya. Pero normally, meron talagang medyo nakaangat ng konti dyan. Pero okay lang yun kasi pagka hinigpitan naman to, babaon na rin yan. Okay. So, meron na kayong makikita normally na medyo nakalitaw ng konti. So, ito, ilagay na natin yung pang upper na natin. So, ganun yung pataob. Okay. Ito naman. Yun. Ito yun. Bali, tinanggal ko lang siya, kanilagyan ko pala ng grasa. Ayun, sinukat ko lang kanina. So, ayan. Lagay na natin yung T-post mismo. Ayun. Yun, dito. Hindi ko muna siya masyadong nilagyan. Papakita ko lang yung itsura niya pagka nilalagay natin. Pero sa pinakadulo talaga is tinanggal ko pa yan at nilagyan ko pa ng mas maraming grasa. Bilis kasi nating maubusan ng grasa Kaya nagpabili muna ako ngayon. Habang nag-aantay ka ako, i-video ko na lang din kung paano natin siya ilalagay para naman makita nyo rin, di ba? Na
na ilagay natin. Tsaka para hindi takaw oras kasi sayang eh. So, habang nagpapabili ako kasi lalagyan ko rin lang ito mamaya ulit. Tatanggalin ko ulit siya tsaka lalagyan ko. Kaya sa dulo ng video, pag nakita nyo nang na-assemble na to, ibig sabihin nalagyan ko na siya nun. Okay. Kasi makita nyo konting-konti yung grasang nakalagay. Hindi pa sapat yun. Dapat marami yan. Para talagang protektado siya, no? So, yun. So, dito higpitan na natin. Pero, alalay lang yung paghigpit dito kasi hindi pwedeng sobra. Kailangan masigurado yung wala na siyang alog, no? Kasi minsan, pag sobrang luwag naman, talagang aalog din siya. Kasi may clearance yan. Or may allowance. Nagkakaroon ng clearance. So, tamang higpit lang. Wag yung sobrang higpit. Alalay lang kayo dito. Ayan. Tsaka pakiramdaman nyo yung T-post at tsaka yung, syempre, yung batalya. Ayan, o. O, parang may sa sobrang ko. Ayan, mahigpit yung pagkakaano ko. So, dito, tansyahan na lang to. Ayun. Pag naramdaman yung wala naman na siyang alog, okay na yun. At, malambot naman ang ikutin yung, T-post. Ox na yan, di ba? Yun. Ganyan lang. Paluwag. Yun. So, naramdaman yan, di ba? Lumulubay na siya. Tapos, wala na ring alog. Bawas pa tayo ng konti. Yun. Konti pa. Ayun. Ganda. Ang ganda na ng niya, play. Di ba? Wala na rin siyang alog. Yun. Bawas pa tayo. So, dito tinatansya-tansya ko muna siya kung hanggang saan yung pinakaswabe na play tsaka walang alog. Yun lang naman eh. Yung tamang play, yung hindi maganit iliko yung manibela. Yun. So, mahahanap nyo rin yan. Talagang pakiramdaman lang din. Para naman smooth yung pagliko natin. Ayan, so nahanap ko na. Ang ganda. Ayun, as in, wala talaga siyang alog. Hindi tulad nung bago ko siya tanggalin, yung hindi ko na video. Talagang tumutok-tok-tok gumaganon eh. Okay. Ayan, so okay na. So, ito, naibalik ko na yung mga dapat ibalik. Yung nut. Ayan. Tapos dito, kung mapapansin nyo, dinamihan ko ng grasa kaya kitang-kita sa ilalim. Ayan, Ayun, kita-kita nyo yung grasa dyan. Ayun, Oo. Yan. So, dito, hahawakan ko siya. Yan. Tapos, aalog-alugin ko siya. Ayun. Wala na yung lagotok. Hindi na siya lumalagotok. Ayun, kung mapapansin nyo, naglagay ako ng diba? Pang-angat para talagang naka-float siya at mas madali nating malalaman na umaalog pa rin. So, dito, ayun. Wala na. Yun, Ang ganda. Ayun. So, swabing-swabe na siya. Hindi na siya umaalog. At, na-testing ko rin to, Tinest drive ko. Hindi ko lang, syempre, kahit naman ipakita kong tinest drive ko siya, hindi nyo naman makikita na, na hindi na siya umaalog. Pero sa akin, sure ako na okay na siya. So, dito, sa dulo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung piyesang ginamit natin. Or kung pang anong motor ba yung kasukat ng Rusi DL150. Okay? So, ito yung isa sa magandang brand na sinabi nung pinagbilhan natin, Ito daw yung palagi nilang nilalagay sa mga ginagawa nila. So, SLV. Okay. So, ito yung mga pinaglumaan natin. Ito yung Debola, yung ball race. Kaya siya ball race kasi nga ball, 'di ba? May bilog-bilog, may bola-bola siya. Ayun. So, ito yung pang lower natin. Pang lower bearing natin. Tsaka yung cap niya. Ito rin naman yung pang-upper. Basta tandaan nyo lagi kung ano yung maliit, yun yung pang-itaas. Ito siya. Ito yung, yan. Hitsura pa lang naman, Kahit nga, talagang, alam mong sira na yan, Tuyong-tuyo na, wala na siyang grasa. So, sabi ko nga sa inyo, yun yung buhay ng mga bearing na panglabas, yung grasa talaga. Okay. Kasi sa yung mga pangloob na bearing, langis yun, So, ano nga ba yung pyesa na to? Pang anong motor? Ayun, knuckle bearing, SLV. Ito ay pang Wave 125. Yun. So, alam niyo na mga bro. So, thank you, sa panonood. At sana nakatulong ng konti itong video natin. Yan. So, maraming salamat sa inyo.